Isa pong nakakagulat na revelasyon ang lumabas kamakailan tungkol sa Pi Network. Isa pong cryptocurrency project na matagal na pong pinagdidebatehan ang pagiging lehitimo nito. Ayon po kay Ginoong Ben Zhou, siya po ang CEO ng Bybit, isang malaking fraud scheme daw ang Pi Network. Dahil dito ay hindi ito ililista ng Bybit sa kanilang exchange platform. Ngunit bakit gano'n na lang ang pagtutol ng Bybit sa Pi Network? Ano po ang basihan ng mga aligasyong ito? At ano po ang ibig sabihin nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors na interesado kay PiCoin? Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang mga kontrobersyal na issue na yan tungkol kay Pi Network, ang mga babala mula sa Chinese authorities, pati na rin ang nangyaring pagbulusok ng presyo nito matapos po ang kanyang mainnet launch. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, ano nga bang sinasabi ng Bybit CEO tungkol sa Pi Network? Nagbigay po ng matinding pahayag itong si Ginoong Ben Zhou, siya po ang CEO ng Bybit tungkol sa Pi Network at tinawag niya itong isang scam. Sinabi rin niyang hindi kailanman ililista ng Bybit ang token na ito dahil sa mga fraud concerns. Naglabas po siya ng ebidensya upang suportahan ang kanyang pahayag. Isang article mula po sa Chinese authorities noong taong 2023 na nagsasabing ang Pi Network ay isang mapanlinlang na project. Ayon po sa nasabing article, maraming tao, lalo na ang mga matatanda, ang nahikayat na mag-mine ng Pi tokens dahil po sa pangakong malaking kita at mga papremyo tulad po ng kotse at iba pang mga mamahaling regalo. Ngunit sa huli, wala po silang natanggap ni isang sintimo mula sa kanilang namina na Pi tokens. Ang ilan ay sumubok pang i-verify ang kanilang account gamit ang tunay nilang identification documents sa pag-asang makuha ang kanilang kita, pero nauwi lamang ito sa pagkalugi at pagkawala ng personal data. Dahil dito ay pinayuhan po ng mga otoridad sa China ang publiko na iwasan ang Pi Network dahil sa mga scam-like elements nito. Ngayon ay bakit po hindi ililista ng Bybit ang Pi Network? Dahil po sa mga isyong ito ay matigas ang paninindigan ng Bybit na huwag pong suportahan ang Pi Network. May ilang nagsasabi na personal na galit lang daw ito ni Ginoong Ben Zhou ang dahilan kung bakit ayaw niyang ilista ito kay Bybit. Ngunit agad itong itinanggi ng CEO ng Bybit. Ayon po kay Ginoong Zhou, hindi kailanman lumapit ang Bybit sa Pi Network upang ialok ang paglista nito. Sinabi rin niyang walang katotohanan ang mga paratang na may personal bias siya laban sa project. Sa halip ay iginiit po ni Ginoong Zhou na ang totoong dahilan ng pagtanggi ng Bybit ay dahil po sa mga fraud allegations at na siyang bumabalot sa Pi Network. Para sa kanya ay responsibilidad po ng mga crypto exchanges na protektahan ang kanilang users mula sa high risk at saka posibleng scam na project. Ngayon ay ano po ang nangyari sa Pi Network matapos po ang kanyang mainnet launch? Ayan, kamakailan lang ay inilaunch ng Pi Network ang mainnet, kanilang mainnet kahapon. Yan po ay February 20, 2025 at nagsimula na pong mag-trade ang token nito sa ilang mga crypto exchanges tulad po ng OKX at saka Bitget. Sa una ay mukhang maganda po ang performance ng Pi token. Umakyat po ito ng $1.99 mula sa mas mababang presyo nito na nagbigay po ng halos 36% na pagtaas. Ngunit hindi po nagtagal ay bumagsak ito ng 55% sa loob lamang ng ilang oras. Kaya mula po sa $1.99 ay bumaba po ito sa 0.9123. Ang biglaang pagbagsak ng presyo ay nagdulot po ng pagkakabahala sa mga investors, lalo na sa mga matagal nang naghihintay na ma-monetize ang kanilang Pi tokens. Dahil po sa isyong ito, lalong lumakas ang mga agam-agam tungkol sa tunay na halaga at integridad ng Pi Network. Ngayon ay ano po ang sabi ng mga tao tungkol sa Pi Network? Ayan, sa social media ay hati ang opinyon ng mga tao tungkol sa Pi Network. May ilang users na naglabas po ng hinaing matapos makaranas ng problema sa kanilang tokens. Isa pong anonymous users ang nagsabing nagkamali siyang magpadala ng kanyang Pi token sa maling wallet address. Sinubukan niyang humingi ng tulong sa Pi Network team, ngunit wala po siyang natanggap na sagot o suporta. Dahil dito ay mas lalong lumakas ang mga duda ng publiko sa kredibilidad ng project, lalo na pagdating po sa customer support at saka transparency. Sa kabilang banda ay may mga traders naman na pumuri kay Ginoong Ben Zhou at sa Bybit dahil sa kanilang matatag na paninindigan laban sa mga high risk na crypto projects. Ayon sa kanila ay tama lang
na magsagawa ng due diligence upang maiwasan ang posibleng panloloko sa crypto community. At ngayon ay ano naman ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors, lalong particular po sa mga interesado dyan or may interest dyan sa Pi Network or PiCoin. Yan, mahalaga pong maging mapanuri tayo sa ating mga investment. Marami pong Pinoy ang sumali sa Pi Network dahil sa pangakong malaking kita nang walang ilalabas na puhunan. Ngunit ngayon, lumabas na hindi ganon kadali ang sitwasyon. Kung totoo ang mga aligasyon, maaring walang tunay na halaga ang Pi tokens at hindi talaga ito mawi-withdraw ng karamihan sa mga users. Dahil dito, kung ikaw po ay isang Pi Network miner o investor, maging maingat po sa iyong desisyon. Huwag agad pong maniwala sa hype, lalo na kung wala pang malinaw na proof of value o tamang liquidity ang isang cryptocurrency. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Naniniwala ako na responsibilidad po ng bawat crypto investor na mag-research at maging mapanuri bago po pumasok sa isang project. Ang Pi Network ay matagal na pong kontrobersyal at ang mga babala mula sa Bybit at saka Chinese authorities ay hindi po dapat baliwalain. Kung ikaw po ay kasali sa Pi Network, maghintay po ng mas malinaw na impormasyon bago gumawa ng malalaking hakbang. Dito sa mundo ng crypto, mas mabuti na pong mag-ingat kaysa sa magsisi sa huli. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.